Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Less than 2 weeks na lang nga mga kaibigan at simula na ng Olympic Qualifying Tournament. Kasali ang Gilas kung saan maglalaro tayo sa bansang Latvia, ang bansa ng NBA champion Kristaps Porzingis. Well, ang isa nga sa mga host country pa ay ang bansang Greece kung saan handa na din ang kanilang superstar and 2-time MVP and NBA champion Giannis Antetokounmpo. Makakasama niya nga na maglaro dito ang kanyang nakakabatang kapatid na NBA champion din na si Kostas Antetokounmpo. Bagamat inaasahan na favorites ang host country na magwagi, hindi nga magiging madali ang daan ni Giannis at ng Greece dahil nakaabang na sa kanya ang 5-time All-NBA first team member Luka Doncic. Bagamat kakagaling lang nga sa NBA Finals kung saan naglalaro siya na less than 100% dahil sa mga injuries, ang Slovenian star nga ay handa nga na ibandila ang kanyang bansa na Slovenia tulad lamang sa previous 6 years. Hindi nga nagpapahinga mga kaibigan si Luka. Inaasahan na ang dalawang player na ito na nasa usapan ng best in the world ang magkikita sa finals ng kanilang bracket. Isa lang nga sa kanila mga kaibigan ang mabibigyan ng ticket patungo sa Paris Olympics. Kung makakapasok nga ang Slovenia sa Olympics ay mabibigyan si Luka ng pagkakataon na bumawi kontra kay Tatum at Holiday. Ngunit katulad lamang sa finals, muli silang dehado patungo sa tapatan laban sa Team USA. Kayo ba mga kaibigan, sino bang gusto nyo makapasok sa Paris Olympics? Slovenia ba o Greece? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Ang team na ito ay may mixed talent nga ng young assets and veteran players. Si Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson at Chris Paul ay mga player na malapit na sa dulo ng kanilang career. Habang ang mga tulad naman nila Jonathan Kuminga, Podziemski, Moody at Trayce Jackson-Davis ay mga player na nasa developing stage pa din ng kanilang career. Kaya naman minsan nga ay hindi mo maintindihan kung gusto ba nila na mag-rebuild o kaya naman nasa win now mode na sila. Well, ayon nga sa Warriors insider Monte Poole ay walang plano ang Warriors na i-trade si Kuminga sa kahit na sino. As much as possible nga daw ay ayaw nilang bitawan ang 4 na young players na ito. Ganun pa man mukhang si Kuminga lang ang untouchable dito, lalo na kung andun ang pagkakataon na makuha ang isang Paul George kung sakali na mag-opt-in ito sa kanyang contract at humingi ng trade sa Clippers at tuluyan ng umalis si Klay Thompson at i-waive nila ang soon to be 40-year-old Chris Paul. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tamang desisyon ng bitawan ang tulad ni Jonathan Kuminga para kay Paul George? Isama na din natin sa update na ito na pipirma na si Scottie Barnes ng 5 years max rookie contract extension na pwedeng umabot hanggang sa $270 million. Kapag natuloy na ito ay si Scottie Barnes nga mga kaibigan ang highest paid player sa history ng Raptors franchise. Last season ay nag-average siya ng 20 points, 8 rebounds and 6 assists per game. Malaki nga ang tinaas ng kanyang stats noong umalis na si Pascal Siakam at OG Anunoby sa team. Sa tingin nyo ba ay sakto lang ito o kaya naman overpaid siya? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!